Hello, welcome once again and another lesson number 4 sa atong introduction nga ano, no? Nga anong importante ang pagtuon nato sa atong 21 doctrinal statement mga kaigsunan, and also what we believe and why. Ikaupat mga kaigsunan, all our belief must be found in no other source but in the Bible alone mga kaigsunan. Gikinahanglan nga ang imo ag atong pagtuo nagatukod nagabarug kini diha sa balaan nga kasulatan. Now, we believe that the Bible alone is our source mga kaigsunan. Wala tay lain diri nga pagtun-an kung magtuon kita sa atong 21 doctrinal statement or what we believe and why, kundili ang tun-an nato kung unsa ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Mo kana ang atong guide mga kaigsunan, no? Wala tay laing guide dinhi nga libro abi, no, wala kundili ang balaan o ang balaan nga kasulatan lamang, no? Mao kini atong mabasa diha, no? Mabasa nato diha sa atong scripture sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Mao kini atong mabasa, no? Mabasa nato diha sa King James version. All scripture is given by the inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So nindot kayo mga kaigsunan nga mapamalandungan nato nga ang balaan nga kasulatan, no? We believe that it is inspired, no? Gidihugan kini sa Dios mga kaigsunan og mapuslanon, no? Mao kana siya nga nganong nagabasa kita, nagatuon kita sa Dios, sa pulong sa Dios, because ang pulong sa Dios mapuslanon mga kaigsunan, no? Mapuslanon sa pagtudlo or doctrine, no? That is the word doctrine, no? Una siya ang buot pasabot nganong nagatuon kita og doktrina, no? Dili na siya nga dapat lang pastor lang ang magatuon ni ana nga doctrine, no? Mga pastor lang dapat makahibalo ni anang theology, no, because gisulat kini ni Apostle Pablo diha, no, sa mga believers, no, especially diha kay Timothy nga mga leader sa churches, no. Una nga makita nato diha nga doctrine is giuna gid, no, giuna, no, naay mga uban nga mga fellowship nga wala na tay doktrina hay pastor, basta hallelujah praise the Lord lang kita, God is love, no. Kay ingon diha sa balaan nga kasulatan, ang balaan nga kasulatan mapuslanon una sa tanan sa pagtudlo or teachings or doctrine, no. Una nga daghan kaayo nga mabugnaw sa pagpangalagad, daghan kaayo nga mga believers nga init kaayo sila sa umpisa pero kay wala sila nakabalo sa rason nga nung nagtuo sila og nagsunod kay Jesus Christ. Ang mga pagsulay sa sulod sa church magadagit sa ilahang pagtuo, magadiscourage sila, no? Mao na nga gikinahanglan nato ang pagtuon mga kaigsunan nga mag-focus day ang atong focus sa Ginoong Kristo, ang atong relationship di kay Jesus Christ, and ang mga nakasulat sa balaan nga kasulatan. Dili ang tao, dili si pastor ang atong ginasimba, dili ang mga membro, kundi or unsa dili pud ang ginatawag kung unsay makuha nato diha sa sulod sa simbahan, no, na mga nagasimba mga kaigsunan nga nag-join sila sa atong fellowship, pero ang ilang mindset mga kaigsunan, again balik mindset, di ba, no? Mindset, ang ilang mindset kung unsa ang ilang makuha, kung unsa ang ilang maginansya mga kaigsunan sa ilang mga negosyo, naga-networking sila while nagapaminaw sila kay pastor, galingi-lingi na sila kung sino ang ma-recruit nila. Kailangan networking, hindi na siya amo. That's not. Kundi ang atong paksukaranan sa itong pagtuo mao ang balaan nga kasulatan. Wala na ilain. O ang atong focus
diha ang doktrina. Hmm. Makita na to diha, no? Makita na to niya sa pulong na to diha ang gitawag nga reproof sa pagsaway. So, benepisyo sa pulong sa Dios sa pagsaway mga kaigsunan. Sa pagkorek mga nguban mga kaigsunan. Amo hawa nako diri pastor kay murag pirmi lang ko nimo ginaigo, no? Pirmi lang ko nimo ginatira mga kaigsunan, no? Ginatira brigada ako pirmi ni pastor, mahalin na ako diri, mahawa ko diri sa church kay pirmi lang ko ginatira. Pero sometimes mga kaigsunan ginakinahanglan kita pahimangnuan, no? Dili na siya ginatuyo sa mga pastors nga maigo ang mga dili nato maayo nga batasan or hinimuan. Ginakorek kita sa balaan nga kasulatan pinaagi sa atong mga pastors. Mo na nga maminaw kita, no? Sa balaan nga kasulatan para kita mutubo diha sa atong pagtuo, no? And then for correction na no reproof ginakorek kita, ginakorektahan kita sa balaan nga kasulatan and instruction of righteousness, no? Ginatagaan kita o mga ways paano, no? Paano ang atong mindset kung may problema kita, paano ang atong mindset kung wala kita sa kwarta, ara na sa balaan nga kasulatan. If we are looking for a successful kanang mga book nga gusto kita nga maging successful, ara sa balaan nga kasulatan. So we need to focus our study knowing what we believe and why in order for us, no, nga mabalaan na to, we will know, no, nga ang atong mga pagtulunan, mga doktrina nagsubay pa ba sa balaan nga kasulatan, so that we will know nga kini day ang atong fellowship nakabase sa balaan nga kasulatan, kini nga church nagabase ba sa balaan nga kasulatan. That's why we need to study. So join me again. Once again, this is an invitation. Join me to unravel step by step. No, this is just an introduction sa atong mga lesson and series, what we believe and why. And an introduction of our 21 doctrinal statement. Ngano kita ngano kita nagatuo o isip nga mga magtotoo, no? Gikinahanglan nga magtuon kita, no? Aron makabaluta sa atong i-share, no? Ready kita sa mga pangutana, no? O man kasagara mga hindrance nganong dili kita maka-disciple kay mahadlok sa mga pangutana, no? Mahadlok sila. Unsa man pud ang imong itubag kung wala ka nagatuon sa pulong sa Dios? So mo ka na karon focus karon in a way of discipleship and a way of learning para makabaruta unsa nga atong i-share diha, no? Because we believe na we cannot share, no, dili nato i-share ang mga butang nga dili sa ato or wala kitay knowledge niya ana. So the goal of this lesson, what we believe and why, aron nga kita makahibalo sa atong mga ginabarugan. O kini magamit nato sa adlaw-adlaw nato nga panginabuhi, no? Nga mauday na siya nga nagkristohanon kita because we know what we believe and why, and we can answer, no, them directly from the Word of God why we believe. Daghang salamat.